Kahapon nga pagising ko ay napakasama pa rin ang pakiramdam ko at nilalagnat ako. Pero kailangan kong bumangon para makapagpasa ng pupo ko. Araw kasi ng medical at orientation ko para sa trabaho. Kaya naman kahit napakalamig ay talagang pinilit kong maligo. Nakakahiya nga kasi na may dala na nga akong pupo tapos ganun pa din yung amoy ko. Pagkatapos nga ay naghanap na ako ng isusot ko at ito nga una ko napili. Pero parang hindi nga bagay kaya naghanap ako ulit ng panibago at ito nga yung napili ko. Lahat nga pala ng mga polo ko ay binigay lang ng mga kaibigan ko at dating katrabaho. Kaya naman sobrang thank you talaga sa inyo kasi kahit papano ay may nagagamit ako. Nang nasuot ko na nga ay parang hindi pa rin ako kumbinsido. Kaya naman nagbago na naman yung isip ko at inalis ko na nga yung sando. At kahit nga para akong butete dahil sa tiyan ko matatakpan naman to. Maya maya heto na nga at medyo maayos na nga akong tignan. Kahit papano nga ay nagmukha na akong tao. Bali alas 6 na nga ng umaga nang eksaktong umalis ako dito sa may bahay namin. Buti na nga lang at kinaya ng sapatos na suot ko itong mga baha at putik dito sa amin. At sa pagtawid ko nga dito sa daanan namin na iniantay pala ako makaalis ni mama bago siya tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kaya paglabas ko ng kanto mabuti na lang talaga at nakatawag ako agad ng pinag-aabang na tricycle. Bali sa 5th Avenue, Caloocan City nga ako pupunta kaya dito sa bus ng Divisoria ako sumakay. Mas mabuti na kasi na maaga kaysa maghahamadali ako kapag alanganing oras na. Pag-upo ko nga ay nilalamig talaga ako kaya naman ito nag-jacket na ako. Hindi na nga din ako komportable dahil baka nga mamaya yung maamoy na yung pupo na dala ko. At dahil may senior citizen na sumakay at wala nang maupuan ay nag-volunteer na akong tumayo para na rin mawala yung pagkakaba ko. Nang makarating nga ako dito sa 5th Avenue ay sumakay ako ng jeep pa 11 Avenue. Dito kasi yung location na pag may medicalan ko. At agad nga ako nag-fill up ng application form dahil baka ma-fill upan pa ng iba. Pagkatapos nga ay hintayin kayo na tawagin para magbayad sa cashier tapos bibigyan na kayo nitong stub. Kapag may stub na kayo doon na sunod-sunod yung proseso. Hihintayin na tawagin para sa x-ray hanggang sa matapos na tapos didiretso sa kabilang pila para sa mga urine at stool. After nun ay kukuha na ng dugo at ito nga napakasakit ng pagtusok pero kinaya ko naman. Hindi ko na nga na-videohan yung iba kasi bawal talaga. Kaya pagkatapos ng mga medical examination ay kumain na nga muna ako dahil alas 10 pa naman ito. At alas 3 pa ng hapon yung orientation mismo. Pagkakain ko nga ay dumiretso naman ako dito sa Jollibee para tumambay pero bumili naman ako kahit papano. Sa office na nga lang din ako nagpalipas ng oras magmula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Hindi ko na nga din na video yung ibang ganap sa orientation kasi nga bawal din. Mag-aalas 6 nang matapos kami sa orientation at binalikan nga namin yung resulta ng medical namin at sobrang saya nga dahil fit to work kami lahat. Hanggang sa inabutan na nga ako ng malakas na ulan kaya kailangan hindi mabasa itong medical certificate ko or fit to work ko. At dahil nga kumasya naman sa bag ay pinilit ko na at nilagay ko para mas makalakad ako ng maayos at makauwi na. Sa sobrang lakas talaga ng ulan ay punuan na nga dito sa may bus kaya naman no choice kundi tayo ang pwesto. Bali pagbaba ko nga ng bus ay nakita ko pa sila Kati at Lucky na mga kaibigan ko kaya naman tinawag ko sila at nakapagkwentuhan pa kami ng kaunti. Eto na nga at pauwi na ako ng bahay at may dala nga ako na inihaw para sa bahay. At pag uwi ko nga ng bahay naisipan ko nga i-prank sila mama tungkol sa medical ko. May TV. May TV ako, ma. May TV ako. Sabi ng doktor, 6 months na lang. Ha?